Magpadayon ta sa ato ang pagtuon sa dihang ang Dios ang ato ang kahimsog o panglawas. Sa miaging simana, simple nga giwali o gitudlo ni pastor ang pagsugod bahin sa kahimsog. Ingna daw kahimsog. Health. Maakoy pangutana, kinsa diri ang ni-attend last Sunday 2 p.m. sa ato ang Kingsmen joined Kingsmen and Women's Fellowship, no? About health na nagtudlo kinsa naa diri. Ang uban di ay asaman. Ang mga young people gyud wala gyud sila. Ha? Murag para raman sa mga senior tong gitudlo, no? Ang mga young people, baskog-basbog pa man ni sila, okay lang, sige. Naapamoy daghang panahon. Okay, so, una kita dunay sa pagsugod last Sunday, sa tudlo ni pastor kabahin sa kahimsog, atong nakatunan nga adunay pagsabot sa kahimsog sa Biblia. Ug diri atong nakatunan nga buot sa Dios nga kita kanunay magkinabuhi sa kahimsog sama sa ato ang nabasa sa 3 John 2. Ningon sa 3 John, hinaot siya nga kita, ningon siya, beloved, nga kitang mga pinalangga anaa sa maayong panglawas. Kanunay naa sa maayong kahimtang, but pasabot, wala goy balatian, maayo ang kahimtang, sa panalapi, maayo kaayo ang atong kahimtang, wala tay problema, ug ingon man, nga nang hinaot siya, nga maayo pod ang atoang espirituhanong kahimtang. So spirit, soul, and body, ang giampo diha sa 3 John. Buot usab sa Dios nga kita makabaton og kaayuhan. Sa Grego kini nagpasabot nga maayo, no? Maayo nga adunay maayo nga kahimsog og dili madunot. Ang mga sakit ug mga balatian usa ka pagkadunot sa lawas. Kini sa pagkatinuod naghugaw sa atong lawas, sa unsay atong gibutang. So ngano mang nahugawan ang ato ang lawas, dili man sa uban. Kay ikaw may nagbutang sa imuhang kaugalingong bakba. Unsa man day ka, pungkol ka. Di ba? Moingon ka na, hala na high blood lagi ko, nikaon man kag bawal. So nahugawan ang imuhang lawas. So ikaw ang nagdala og problema kung unsa ang imuhang gibutang sa imuhang baba, sa imuhang gikaon. Ikaduha ato pong nakatunan ang kahulugan sa Jehovah Rapha or Jehovah Rafika. So kining Rapha kay kabahin ni siya or mahitungod sa pag-ayo sa lawas. Ang Dios mao ang atoang kaayuhan. Amen. Apan, nagpasabot usab kini nga ang Dios mao ang atoang kahimsog. Pero nahunong ramanta dito nga Jehovah is my healer. Nakalimtan nato nga siya di ay pod siya ang Dios sa kahimsog. No? So, siya ang atoang healer, siya pod ang Dios sa kahimsog. Naatay maayong pagsabot sa pag-ayo apan dili sa kahimsog, no? Kanang about the healing, naata. Kay naatay lain ato ang paminaw, mayon Jesus is my healer. I am healed. By the stripes of Jesus, I am healed. Di ba? So, ang healing naputol dito. Tunga lang, no? Healing, pero walang health. Pero atong timan-an nga ang ato ang Dios, siya ang Dios sa kahimsog, siya pod ang Diyos nga nagpa-maayo kanato. Amen. So atong gitanaw ang mga kalainan sa duha. Ilabi na ang pag-ayo kay makaayo or makatambal. Adunay sakit
nga kinahanglan tambalan apan ang kahimsog gipugnan. Nasabtan nato? Nasabtan? So, kana mao ang mapugnan sa pagkasakit. Dili na kinahanglan nga pag-ayo kung kita himsog. Ngano man kang kinahanglan nga ayuhon ka kung himsog ka. Di ba? So, dili kinahanglan. Isip magbubuhat. Sa ato ang lawas. Ang Dios nasayod kung unsa ang ibutang sa ato ang lawas. Aron kita mabuhi og taas pa. Mabuhi tang taas pa sa kalibutan sa kahimsog. Dili kay mabuhi ta pero naatas ICU pila na katuig. Di ba? So isip ato ang magbubuhat ang iyag yung gusto, ang buot sa Ginoo nga kita, ato ang lawas, kay himsog, aron mabuhi ta, nga taas pa sa kalibutan. Gitan-aw usab nato ang mga tinubdan sa pagkaon, sa tao, gikan sa paglalang. So unang tinubdan sa pagkaon, mga tanom nga adunay liso, di ba? Liso o mga prutas nga adunay liso niini. So mga green vegetables, mga prutas, mao jud na ang una natong kaunon. Ikaduha ato pong nakatunan nga mga isda nga naay mga himbis og kapay. Mao na ang gi-require sa Ginoo nga mahimong kanon. Kay ngano tinubdan pud ni siya sa omega-3. Ikatulo, pero naay isda nga ginadili ang Dios, di ba? Unsa man to? Katong mga patiho, katong mga hito, di ba? Nainom daw ninyo? Ano? Unsa pa to? Katong mga crabs, shrimps, mga shellfish, ngano man? Kay kining mga mga crustacean, nga naman, kay kini sila mga gitawag og scavenger, taga-kay-kay, murag, kuan ba, taga-limpyo, unsa tong mga hugaw, ilang limpyuhan, ilang kanon, unya ato mga pong kanon. Kami, sa balay, mukaon man may ana. Pero dili adlaw-adlaw. Kaon pun mig baboy. Babi. Pero dili adlaw-adlaw. Siguro sa 2 ka bulan, 3 ka bulan kausa. Palit jud mig barbecue. BBQ gyud na. Sa 3 ka bulan dili adlaw-adlaw. No? So, mahimo man tang mukaon, pero hinay-hinay lang. Moderate. Okay. So naay ginadili nga mga isda, no? Nga dili nato kanon. Sa ikatulo ato pang nakatunan nga kanang mga manok ug langgam nga mulupad ug mukaon ug liso, tanom ug prutas. Pero naapoy mga langgam nga dili pod nato angay kanon. Unsa man to? Eagle, owl, vulture, wak. Di ba? Sa pangalan pa lang vulture, mukaong ka na. Mukaon man na silang mga patay, mga karkas, mukaon na sila, no? Nya ato ang kanon. Na, tanan nga mga hugaw atong makaon. Muna ginadili sa Dios. Karon magpadayon ta sa ikaduhang bahin sa ato ang pagtuon. Atong basahon ang Exodus 15:26. He said, "If you listen carefully to the voice of the Lord your God, and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians. For I am the Lord who heals you." So ang buot pasabot, nga ang mga sakit, balatian, dili na siya gikan sa Dios. Ha? Timani ha? Di ka moingon nga salamat sa Dios nagdaot ko. Ha? Salamat sa Dios
Gileksyonan, gikuanan jud ko ba kanang gidisiplina ko sa Dios nagkasakit ko. Dili na wrong ang teaching ana. Ang sakit balatian dili gikan sa Dios. Kay niingon man siya, I am the Lord who heals you. Mag-ampo ta. Ginoo, daghang salamat nga ang imong kabubuton kanamo kami magpuyo sa taas nga kinabuhi. Ug among matagamtaman ang imuhang mga panalangin. Ug among makita ang binuhatan sa imong mga kamot, ang imong pagkamaayo, ang imong pagkamatindudanon diha kanamo. Daghang salamat Ginoo nga ikaw ang among Dios nga nagpamaayo sama sa imong gisulti nga niingon ka, I am the Lord who heals you. Nagatuo kami Ginoo ug nagtuo kami nga ikaw ang among Dios sa among kahimsog. Ingon man ikaw ang Dios nga nagpamaayo. Ug walay sakit nga makatapot kanamo Ginoo kung kami magamping sa among ibutang sa amo ang lawas. Tagbangi kami Ginoo nga among mabuhat ang imuhang pagpahinumdum kanamo sa mga pagkaon nga ginadili, nga dili namo kanon kay kini makadaot sa amo ang lawas. Panalangin ni Ginoong Dios ang imong mga pulong karong kabuntagon, ingon man sa ako ang pagpamulong. Daghang salamat Ginoo nga kini among makatunan, ingon man nga among ikinabuhi ang imuhang mga pulong sa pangalan ni Jesus. Amen. Unang punto, pagiya sa mga huna-huna, mahitungod sa mananap, sa yuta, isip, tinubdan sa atuang pagkaon. Before the flood, una ang lunop, kay ang pagkaon lang yun sa tao, prutas o mga vegetables, mga gulay, mga utanon. Apan, gitugutan sa Dios nga kanon ang mga hayop pagkahuman sa dakong baha or lunop. Sa kadtong naanay lunop, gitugutan sa Dios nga kanon, mahimong kanon sa tao ang mga hayop. Atong makita kini sa Genesis 9, verse 1-3. Then God blessed Noah and his sons, saying to them, be fruitful and increase in number and fill the earth. The fear and dread of you will fall upon all of the beasts of the earth and all the birds of the air, upon every creature that moves along the ground, and upon all the fish of the sea. They are given into your hands. Everything that lives and moves will be food for you. Just as I gave you the green plants, I now give you everything. So atong tan-awon ni siya. Buot, tan-awa nato niya, ang katapusang mga pulong nga gisulti sa Dios sa ikaduhang bersikulo, nga niingon siya, akong gihatag kini sa inyuhang mga kamot. Di ba? Nakabutang ba diya? They are given into your hands. Akong gihatag kini sa inyuhang mga kamot. Unsa man ang gihatag ngadto sa mga kamot ni Noe o sa mga tao, sa iyang mga anak. Atong makita nga ang tanan, di ba sa atong gibasa, tanan nga mga mananap sa yuta, mga langgam, matag binuhat nga naglihok sa yuta ug tanang mga isda sa dagat. Pero di ba ganiha na ay ginadili nga mga isda, di ba? Kanang mga iho, mga hito. Kay ang buot lang sa Dios katong naay kapay ug naay himbis, di ba? Okay, so kining tanan gitugyan ingon nga gasa ngadto sa mga kamot sa tao human sa lunop. Pagkahuman sa lunop,
Kay nga naman, wala na may mga fruit-bearing trees. Wala na may mga puno sa mga prutas. Wala na may mga vegetables. Di ba? So, unsa may kanon sa mga anak ni Noe? Unsa may kanon nila? Hayop na lang, di ba? Ang hayop, ang kauban nila dito sa ark. So, mauna, nga gitugutan sila. Uban ni ana karon ang tao makabaton kanila ingon nga aduna sila'y pagkaon, kalanunon. Apan atong makita diri nga specific ang instruction sa Ginoo, sa Dios nga ang tanan nga buhi o adunay kinabuhi nga naglihok mahimong pagkaon alang kanimo, niingon siya. So kini tataw ug tin-aw kaayo nga nagtudlo nga ang tao dili mukaon sa patay nga mga mananap o mga hayop nga makita sa yuta. Kung naa sila makita nga namatay nga baka or kanding bakaron or karnero bakaron, dili nila mahimo nga kanon. Kay niingon man ang Ginoo nga buhi kanang nagalihok. Ang yuta nga ilahang gipuy-an ining panahona kay lahi na sa yuta nga ilang nailhan kaniadto before the flood. Sa wala pay lunop, ang mga mananap nagsugod og sab sa pagkaon sa mga mananap. Natural, wala na may mga sagbot unsa may kanon sa mga mananap sa ilahang kagutom. Siyempre ang mga ilahang pong isig ka mananap. So, ang kalisang, ingon man ang kahadlok, mahitabo sa mga binuhat sa nawong sa lawangitan. Lawangitan is planeta. Adunay mga butang nga gigamit sa pagpanalipod sa yuta nga nawala sa karon sa ilang gipuy-an. Sa ingon nga ang Dios nagtugot sa mga mananap nga kanon karon apan sila kinahanglan nga buhi og nagalihok nga ang tao kinahanglan iyang patyon ang mananap o ang hayop. Ikatulo atong nakatunan nga ang mga berde nga tanom kay bahin gihapon. Di ba? Bahin gihapon sa ilahang gigikanan nga pagkaon. Wala sa Ginoo. Niingon dire sa verse 3, everything that lives and moves will be food for you, just as I gave you the green plants, I now give you everything. So ang klaro diri kay nga ang pagkaon sa mga hayop gihatag dugang lang. Dugang lang ni siya. Mahimo mong kaog hayop pero dugang lang ni siya. Dugang sa mga berde nga tanom nga gihatag sa Dios alang sa pagkaon. Tungod kay ang pagpatubo sa tanom ug mga prutas mahimong mas lisod human sa baha, no? So mauna nga gitugutan sa Dios ang mga mananap ug mahimong bahin sa tinubdan sa pagkaon sa tao. Sa wala pa ang lunop, ang kalibutan natubigan sa Gabon. Gabon ba o Gabon? Gabon? Gabon. Fog. Okay. Gabon, nga gikan sa yuta. Ang yuta ang nag-amuma sa mga tanom ug mga prutas nga kahoy sa iyahang kaugalingon. Makita ninyo? Kisay taga-bukid dere. Makita ninyo kanang diha sa mga sagbot, mga balili, kanang sa mga lugar ba nga bugnaw-bugnaw. Basa-basa siya. Bisan man karon, naa pa man agyapon, di ba? Pero mas na siguro sa panahon ni Noe, di ba? So atong basahon sa Genesis 2, verse 5 to 6. Before any plant of the field was in the earth, and before any herb of the field had grown, for the Lord God had not caused it to rain on the earth, and there was no man to till the ground. But a mist went up from the earth and watered the whole face of the ground. Karon, bisan tuod o gitugutan sila sa Dios sa pagkaon sa mga mananap o mga hayop
sa katapusan nga atong nakita, no? Gitanaw sa Dios kung unsay angay, no? Mao lang nagihapon. Gitugutan ka, pero gitanaw pod, giunahuna pod sa Dios kung unsa ang angay nga kanon o dili kanon. Ang giya nga prinsipyo o balaod sa pagkaon sa mga mananap sa yuta. Atong makita sa Leviticus 11. Leviticus 11 verse 46 to 47. These are the regulations concerning animals, birds, every living thing that moves in the water, and every creature that moves on the ground. You must distinguish between the unclean and the clean. Ato pa rin gihapon makita, no? Between the living creatures that may be eaten and those that may not be eaten. So, mahimong kaunon o dili pod mahimong kaunon. So, atong makita nga buot sa Dios nga kita mismo makaila ug maghimo ta og kalainan sa unsay ato ang kanon. Hello? Naa siya rules and regulations, pero kita mismo makaila kung unsay ato ang kanon. Ningon dire, you must distinguish. Kinahanglan nimong mailhan, no? Sa Hebreo, sa Hebrehanong kahulugan niini mao ang pagkat-on, unsaon, pagbahin sa mga butang diha sa huna-huna. So kini nagpakita sa paghimo sa usa ka panagbulag o paghimo og kalainan. Okay. So ang giya nga prinsipyo, balaod o regulasyon mao ang pag-ila tali sa hugaw o limpyo, di ba? Clean and unclean. So kining pulo nga hugaw sa Hebreo naghisgot kung unsa ang nahugawan, natakdan. No? Defiled, nahugawan, contaminated, natakdan, polluted, nahugawan, nalubog. So kung dili maayo sa ato ang lawas, kining tanan dili man ni maayo sa ato ang lawas, maayo ba ni nahugawan? Karon gani dili man gani mo moinom og tubig sa gripo. Mineral water man gani kaya magkalibang ko, di ba? Di ba? Amping man lagi kong tubig. Pero kung tambok gani sa baboy, habab. Ha? Samgyup, unlimited samgyup, unlimited, wagyu ba na? Akanang wagyu social man na, mahal ka ayo na oy. Ha? Di ba mahal mang wagyu? Kanang sa kuan ba? Sa SM mo sa gani nang sa SM na ikan anan diya nga buffet, kanang buffet ba? Dili dito diha sa kuan. Ha? Tongyang unlimited kanang samgyup, unlimited shrimp, unlimited kanang karne nga sa beef, di ba? Lami man kayo i-grill. Social kaayo na grill kladiad to. Social kaayo kay naa ito dagang kolesterol. Okay? So mga hugaw, ang term pa ni Sister Letty, poison. Okay. So sila kini mga hugaw nga sa ato ang panglawas. Og si Jehovah dili buot nga ang ato ang panglawas mahugawan tungod sa ato ang gikaon. Maunang kita magmaalamon ug magkat-on sa pagsunod sa tingog sa Ginoo sa ato ang kaliwatan, no? Karon ang pulo nga limpyo, clean, naghisgot kung unsa ang putli sa pisikal, sa moral, sa kimikal ug sa seremonyal, no? So kini kita moingon nga putli ngano mang putli, nagpasabot kini nga walay sagol, di ba? Pag putli, pure honey, way sagol nga asukar. Di ba? Pure honey lang yun. So putli, walay sagol, walay buling, walay hugaw,
maayo, limpyo, dili kontaminado ug walay hugaw. Kining gitawag nga kining pulong nga pure. Ang rason sa Dios niini mao nga kita gitudluan nga mahimong balaan. Sa Leviticus 11:43 verse 45. Do not defile, don't pollute yourselves but by any of these creatures. Do not make yourselves unclean by means of them or be made unclean by them. I am the Lord your God. Consecrate yourselves and be holy because I am holy. Do not make yourselves unclean by any creature that moves about on the ground. I am the Lord who brought you up out of Egypt to be your God. Therefore, be holy because I am holy. Ang pagkabalaan, mga igsuon, kay dili lamang sa pagpuyo nga layo sa sala. Apan kini naglakip pod sa atuang gikaon. Atong tanawon sa verse 44. Unsa diha ingon? I am the Lord your God. Consecrate yourselves and be holy because I am holy. So, ang pagkabalaan wala sa paghimo sa atuang mga lawas nga mahugaw o madunot sa atuang gikaon. Kini tungod kay ang Dios usa ka balaan nga Dios busa magpakabalaan tungod kay niingon ang Dios ako balaan. Ato bang nasabtan? Nasabtan ba nato online? Inga daw, amen, amen, akong nasabtan. So ikadawang punto, mga mananap sa yuta, isip tinubdan sa atuang pagkaon. Na-mention na ni siya last week, no? Kining mga mananap sa yuta, isip tinubdan sa atuang pagkaon. Sa listahan sa Genesis, ang mga mananap, isip tinubdan sa pagkaon mao ang tanaw nato ni naa sa listahan. Genesis 1:24-25. And God said, let the land produce living creatures according to their kinds, livestock creatures, and move along the ground, and wild animals, each according to its kind, and it was so. God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was, unsay nakabutang diya? Good. So pinaagi niini gipasabot sa Dios nga dili kini ang atuang sukaranan o kasagarang pagkaon. Atong sabtan, hinumdumi nga pagkahuman sa lunop gihatag kini isip dugang lang, in addition, dugang lang sa berde nga tanom o sa prutas. Ang problema karon kay gihimo nato ni nga pangunang pagkaon, primary, di ba? Na karne naman hinuon ang ato ang nagustuhan nga kanon kaysa mga sagbot sa mga utanod prutas, di ba? Sa panahon sa Biblia, ang pagkaon sa karne nga limpyo gihimo lamang sa mga espesyal nga okasyon. Sama sa mga kapistahan, mga celebration nila. Feast of Tabernacle, dili kapistahan ni San Isidro Labrador, San Roque, dili ana ha? Kaning kapistahan, celebration, kanang kuan ba? Feast of Tabernacle, Feast of Pentecost, ana, no? Sa kasal, no? Kung naay kasal, syempre naay kumbira. Pero why baboy? Espesyal nga mga panagtapok o kung nagtratar ka na akay bisita gigang sa abroad, alangan imong andaman nagsardinas, no? No? Sa ilaha. So, itratar nila nga espesyal ang bisita. So, mauna nga dili kumon nga butang nga sila magakaon sila og karne adlaw-adlaw. Bisan man pod sa Pilipinas, no? Adtong mga
So gipanganak ko 1959. Kinsay 1959 dere? Usa lang, tulo. Upat. Upat lang di ay mi. Welcome to life. Ang uban, 19 unsa man mo? Ha? 68? Hoy, ka mga bata pa ninyo di ay no? Okay. Sa amo ang panahon, no? Sa mga 60s, 1959, mga 65, 66, ana, bisan 70s, no? Kami nagdako, makakaon lang gyud mig baboy. Na, di ba? Makakaon lang mig baboy kung naay pista. Pista ni San Roque o pista ni Dili San Juan, naaman mi patron. Say ngalan to eh. Say pangalan na to. Itong sa simbahan ba namo, pastora mo sa ganito. Imakulada man siguro to basa. Kalimot na ko. Dili konsepsyon sa uslob na. Sa amo alain sa to eh. Basta birhen unsa to. Oh. So makakaon lang mi kung pista. Ang pista sa amo August pag sa baryo August. Mao nay pinakakumbira nga perting lipaya, no? Nay baili diha. Pirping kaon. Unya pag November pista na pud mi. So kinahanglan na ami baboy. Kay ngano man magbandiha man mi sa among parente dito sa lain nga town. Kay naaman mi parente dito, na ami mga iyaan, na ami mga igagaw dito sa uslob. So magdala mi og usa ka kining hiwa gani sa baboy, kining paaba. Kay magbandiha man pud sila kung magpista sila. Kung unsa ang ingon ana sa una sa mga young people, wala mo ani kasabot, no? Kanilang sa mga 60s lang makasabot. Okay. So magbandiha mi unsa ang gihatag sa inyo ha nga hilaw, mao po na magpista mo, mao na inyang ihatag. Dili mahimo ang duha lang kababoy ang ihawon. Tulo. Oh, upat. Ngano man, daghan mang parente manghatag og pila ka paa sa baboy. O di ba? Ug bagtak sa manok. Okay. Mauna nga kami, daghang kaiming humba. Na, unom kabulan, naadjud mi humba. Pero dili mi pakanon sa among inahan kada adlaw og humba. Linuya, kasabot mo ni luya? O lauya? Sabot mo? Di man na madaot ng lauya. So mauna nga, dili pud mi, kanang mantika sa baboy nga puti kaayo. Butangan man ay mo nagtoyo, no? Nga init kanon. Gaso-aso. Imo nang ibutang, perti na nang lamiang. Sabot mo, ana? Wala, no? Wala sila. Isulti na ako sa inyo, ana. Okay. So wala mi kailaan ng kanang kada adlaw nga naay ambot nga no pud to nga naaman mi naka but pasabot naaman joy baboy kay kadaghan gud ana. Pila ka parente ditong maghatag kanang paa sa baboy, di man na mahurot no? Dayon. So unom gyud na kabulan. Pero dili kada adlaw mi magkaon. Unya ibitay pa dito sa abuhan. Unya kung magluto og malunggay, mga utan, butangan og ingon ana kadako nga. Kasabot mo ana? Lami kaayo. Okay. Mao lang dito lang mi kailaan ng karne. Dili adlaw-adlaw, no? Dili adlaw-adlaw ang pagkaon sa karne. Sa amo kung mukaon ka og karne espesyal. Ang sardinas espesyal pud na sa amo Mao nay among buhaton pag magpasaka mi og lube. Sabot mo pasaga og lube? No? Magpa-harvest og lube. Unya na may daghan kaayong mga nagsaka og lube, imo man ang pakanon. No? Kay dili nimo na pakano, di na namubalik. So imo jud nang pakanon, no? Adlaw-adlaw, unya gusto nila sardinas, di ba? Ningon mo, ay sardinas niya. Yak, di ba? Ngon man mo no? Na dili mo ka og sardinas.
Dili mo miihog manok, oy. Dili mo miihog kanding. Mahimo man, amay kanding, na ibaboy, na dili man sila, gusto nila sardinas. Kay espesyal sa ila. Nga man, kay talagsa ramang ka makapalit og sardinas adtong panahon na. Pag magpa-kupras raman mi. Unya, walay ligo, walay unsa diha. Rose ball. Rose ball, ang sardinas na mo, perting lamia. Karon, wa nay lami ang mga sardinas. Sa tinuod lang. Di ba? Mo na espesyal sa, lami kay mabuhi. Back to the, okay. Manang ka ng lechon-lechon pag naalay kasal. Nakakaon lang ko sa Cebu og lechon katong nag-graduate ako ang magulang sa high school. Kay honor man si junior. Nalipay ang ginik si senior, gilechonan. Dito ko nakakaon og lechon. Dito lang yun. As in. No? As in. Kaning fried chicken, dili man na siya normal kaunon. Bita, tinuod. Pag naay birthday, special fried chicken. Lipay kaay mo lo fried chicken. La birthday fried chicken niya, badlisan dayong ka ana. Dili kay aron mo tas imong kinabuhi. Sabot mo ana. O na ana sa inyo. Wala na. Badlisan ka. Ngano man kay panalanginan ka sa Ginoo, taas ka kinabuhi, ngun ana, no? Nang fried chicken pertinang lamia sa una. Tanawa karon, wa na may lami ang fried chicken. Di ba si tinuray? Wa na may lami ngano man. Adlaw-adlaw naman kaon og fried chicken. Unsa man na lami wa na. No? Hamburger. Wala jud ko kailangan ng hamburger. Wala man po siya nagpaila-ila sa ako Nakailalang ko ana mga 1987. Tanawa ha? 1959 ko gipanganak, 1987 ako nakailag hamburger. Katong nagtrabaho ko niya, musundo-sundo man mi sa ako ang sister-in-law sa kay Sapal man siya sa Makati nagtrabaho. Kay sunduin mo ako, sunduin mo ako. Ititreat ko kayo, di ba? I-treat mi dayon og kaning Jollibee. Perting lamia. Greenwich, usa lang gyud ang Greenwich adtong panahon na sa Makati. Munang mura kag dalo-dalo ba? Dalo-dalo ka nga naman. Diri sa Davao bisan asa Jollibee, McDo, malibog gagan asa. Sa una, perting lisura pangitaon, ani fried chicken. Hamburger, wala jud ko ana kaila sa tinuod lang. Unsa gud ang hamburger oy? Di ba? Unsa gud ang hamburger? Nisikat naman lang ng hamburger 1990. Di ba? 1990 sikat, mas sikat karon. Okay. So atong tan-awon. Moingon mo nga, Pastora, makasala ba ko kung mukaon kog lechon? Dili man. Kay set free, delivered naman ta sa New Testament. Apan, mag-amping ta. Kabaluta kung unsa atong kanon. Unsa ang isulod nato sa ato ang baba. So atong tanawon, mga panudlo alang sa pagkaon sa mga hayop sa yuta gikan sa Leviticus. Okay, naa pa ko example. Kining baboy di ay sa amo ani akong giingon jud si pastor, no baboy. Sa amo limpyo man gud ang baboy. Kami man jud naghalaman ng baboy. Kabalo mo ang puno sa balani? Saging ba? Abison na namo. Wala kasabutan ni mga young people. Abison, pagkahamon lubkon. Lubok hangtod pino kaayo pagkahuman butangan og tahop. Pagkahuman butangan og tuno, tubig. Maunay pagkaon sa baboy nganong tuno kay naay healing process day ang tuno. Dili bitukon ang baboy. Dili bitukon ang baboy. Kaning dahon sa papaya, bunga sa papaya, amo na siyang ilaga ang kining bunga sa papaya. Ang dahon sa papaya, abison, tagtaron. Pagkahuman, butangag tahop, butangan og tuno. Mo lang gihapon. Mo na pagkaon sa among baboy. Mayon ko nga, kay pastor, limpyo man amo ang baboy sa una. Oy,
O, limpyo gid kaayo. O, di ba? Limpyo kay Sister Inday, no? O, pero ningon si pastor, kada adlaw di mo kaon, nga dili pud noon. So, baboy, ginadili. Okay, so Leviticus 11:2-3. Say to the Israelites, of all the animals that live on land, these are the ones you may eat. You may eat any animal that has split hoof, completely divided, and that chews the cud. No, naanay picture. Nya na. Ang mga mananap nga nagpuyo sa yuta, mahimo lamang kaunon o kadtong mga mananap nga nabahin or napikas ang ilahang mga kuko nga tibuok. Na, ana ba? No, napikas ang ilang mga kuko. Nabahin og nag-usap og kinaon, nagkaon og balili gikan sa ilahang mga tutunlan. Sabot mo balili? Grass! Okay, balili, sagbot. Balili. Okay, mga mananap nga napikas ang mga kuko nga bugos nga nabahin. Picture daw be? Okay, mauna. Di ba baka? Unsa man ang mga napikas? Kanding. Unsa pa? Ha? Kinahanglan nga mag-usap sa kinaon. Unsa maning buot pasabot nga mag-usap daw sa kinaon. Naay regulasyon ang Dios kanang napikas ang ilahang kuko nga tibuok, no? Okay, unsa ipasabot sa pag-usap sa kinaon or chew the cud. Chew the cud daw. Ang kinaon mo'y usa ka bahin sa pagkaon nga bubalik gikan sa tiyan sa mananap ngadto sa baba aron pag-usapon sa ikaduhang higayon. Ang kinaon gihimo sulod sa proseso sa paghilis nga gitawag og rumination. Sabot mo rumination? Ako ning binisayon, hinay-hinay nga pag-usap sa pagkaon. Di ba? Kita mo ng kanding? Di ba? Bisag walay sagbot nga gikaon. Di ba? Unsa man ka oy? Di ba nakadungog ko ana? Kanang mo ingon ana kang mura man kaganding. Ngano kay mura ganding no? Kasabot nako. Ang baka. Kay ako nakaatiman jud ko og baka kay kami matag usa naa jumi alagaan nga baka nga pulo ka buok. Kami bahala na magpakaon, magpainom. Sa Bisaya bakiro. Sabot mo bakiro? Dili bakiro nga bakiro. Hek. Ha? Ikaw magpabakiro, pabusgo nimo, patambuko ng baka. Kaming mag-igsuo na ami pulo-pulo ka baka. No? Kami magpatambok, magpakaon. Makakita ko sa baka tinuod nga, pirming mag-usap. Ngano kaning baka nga mag-usap, no? Gigutom pa siguro, so ako na pong dadun dito sa lain na po nga. Karon ra ko kay balo, nga taga-bukid ko. Karon ra ko kay balo, maudi ay. Naadi ay sila'y murag compartment. Murag unggoy ba? Di ba ang unggoy? Mukaon og daghan. I-stack nila. Unya, kung wa na'y makaon, di ba? Magkaon na sila. Ilang ilugwa. Ang baka pod, naapod sila'y murag duha ang ilahang tiyan. So mukaon na sila, mukaon. Unya, ibutang dito sa usa ka compartment sa ilahang tiyan. Unya, kung magutom sila, ilang igawas. Mao din ang mag-usap-usap. Nakasabot na ta. No? Sa mga baka. Kasabot na mo. Dapat magtudlo di kay binukid. Okay. So kining mga split hoops, kining cows, deers, sheep, goats, giraffes. No? Tanawa, giraffes, oh. Antelopes. Kaning antelopes, usama ni siya. Are some instances of pets or animals that chew their cud. Ang mga baka, usa, kining kanding, kani sila ang naa sila'y another compartment sa ilahang tiyan. Nga kung magutom sila, ilang igawas no lang gikaon, mag-usap-usap sila. Maunang tai sa baka, pirti ng limpyuha. Mga igsoon. Pirti ng limpyuha, nga naman, ila jud nang gigrind sa ilahang baba, no?
una nila kanadjong ikalibang. Limpyo na siya. Mao na amo ang himuon nga fertilizer sa mais. Okay. So kining mga mananap, murag aduna sila ninyo ko, di ba? Naa sila another compartment nga mahimo nilang dadon ang ilahang kinaon usab kung sila magutom. Ang gipakaingon dire sa hunahuna nga mao nga kita mukaon sa mga mananap nga mukaon gikan sa yuta. Asa man ta gikan mga igsoon? Sa yuta. Buot pasabot kita konektado sa yuta. Mao nga kita kinahanglan mukaon ta kanang gikan pod sa yuta, no? Nga mga kanang mga tanom gikan sa yuta, di ba? So, mao na nga ang mga mananap nga adunay mga kuko nga hingpit nga nabahin og nag-usap sa kinaon giisip nga limpyo or sa Israel kosher, no, kosher. Ang mga mananap o hayop nga walay duha dili limpyo. So, ang baboy dili man siguro na siya ko ano? Split hoops ba ang baboy? Uy, split hoops di ay oy. Nauna man ko, naaman di ay dire. Oh, ang baboy may mga kuko nga pikas. Oh, naa. Apan dili mukaon sa kinaon kay naaman goy kanang magbuhi og baboy, mga lamaw ang ilang ipakaon, di ba? Lamaw mangolekta sa mga silingan, ipakaon sa lamaw, mga panos. Anong ipakaon man nimo na sa imuhang baboy, di ba? Munang ingon ko kay pastor, limpyo among baboy, oy. Ayun siya, di basta kay ingon ang Biblia dili daw. Ay nagkaog baboy ha. Okay. So ang mga kamelyo ug mga kuneho, rabbit, Pastor Jeff, nag-usap sa kinaon apan walay mga kuko nga pikas. Dili hinlo. No? Pero kung usahay sa tulo ka bulan, naay rabbit, mga taga. Wala na. Wala na daw. Okay, so atong makita sa Leviticus 11. There are some that only chew the cud or only have a split hoof, but you must not eat them. The camel, though it chews the cud, does not have a split hoof. It is ceremonially unclean of you. The coney, though it chews the cud, does not have a split hoof. It is unclean for you. The rabbit, though it chews the cud, does not have a split hoof. It is unclean for you. And the pig, though it has a split hoof, completely divided, does not chew the cud. It is unclean for you. You must not eat their meat or touch their carcasses. They are unclean for you. Okay. Karon, ngano kaya ning ginadili? Ang baboy, maoy pangutana nga pagkaon nga gikaon sa kadaghanan. Kinsay mo kaog baboy? Ayaw mo kahadlo ka nga, hala, si pastoro nga. Sa tinuray lang, ako, kumahimo doha ka kamot, hasati lang. Diba? Kaman ko baboy. Okay, kinsay mo kaog baboy sa tinuray? Unsa man na, oy, murag isa, dili man. Kinsa? Hala, tanan gyud ta. Welcome to the club. Okay. Oh, di ba? Tanan man jud mo kaog baboy, no? Tanan mo kaog baboy, oy lami manggod ang baboy. Bita-bita no, lami man jud ang baboy, oy labi na nalitsyon. Ang panit ba nga nagsinaw-sinaw lami Judas in. Pero ambot lang unya sa ulahe. Kung makakatawa pa mo, kung mukaon pa mo baboy. Sa ulahe nga panudlo ha, kahapit naman tamhurot. Okay. So buot tanawa ni ha, tanawa ni. Unya i-research pod ninyo. I-flash man ni, no? I-flash man ni. So, akong basahon kinigikan giingon ni Dr. Bert Thompson, PhD sa scientificong kahibalo o katukma sa Biblia sa pagdili sa pagkaon sa baboy. I-flash daw.
Okay, adi makita? Oh, makita no, mabasa. Kuha ninyo. Click, click, click. Okay. Para ma-research ninyo mismo. Okay. So ako ning Bisayaon ha. Adunay maayong rason sa maong pagdili ang mga baboy kay tig pangaykay or scavenger ug tungod ni ana mukaon og bisan unsa. Dili pud ingon ana among baboy. Sa ipaglaban mo ang baboy mo. Okay. So, sa mga okasyon, sila makatulon og dangan, parasites. Kining parasites kay gitawag og Trichinella spiralis. I-research na kay akong Google ko gahapon. Agoy. Okay. Trichinella spiralis nga mao ang hinungdan sa mga trichinosis sa mga tao. Ang mga baboy na ilhan usab nga mga tigdala isip intermediate host or nagpatunga sa ulod sa tiyan. Okay. Bitok. Hello, bitok. Tainya. Kalain na po daan nga eh. Tainya solium. No, tanaw lang ang pangalan, no? Tainya solium ug ang mga dangan parasite nga Echinococcus granulosis. Naaman tay doktor, nakita na ako si Dr. Joshua Hong dire. Dok ha, nagpa-doktor-doktor usa ko. Okay? Nga maoy mga hinungdan sa bukol tumor. Bukol sa atay, liver, bukol sa baga, ug bahin sa lawas. Hilaw o kulang sa luto nga baboy, mahimong delikado kung gikaon sa mga tawo. Ako ning isulti sa inyo ha. Kining mga parasites na ay nakabutang dito, pink worm. Naapoy nakabutang tapeworm. O in short sa ato ang language, sa atong dialect, kung sama na siya, bitok, uod, di ba? So na one time diri nga kanaganing kuan siya sa mga baboy, sa mga hayop ba siya? Unsa na pangalan ana? Betmed. Naan siya gitinda nga vitamins man to. Pero naingon siya kabalo mo nga kining baboy iyang gipakita. Pero mo to effect adtong panahona. Daghang mga ulod, mga kuan, mga anak, daghan siya kaayong mga gipang sulti, pero uy, kaugaw, uy, anak di ay, pero kaon lang gyapon basta naagbaboy. Di ba? Wa may effect. Ngano man, wa may high blood. Di ba? Why high blood, dili taas ang kolesterol. Unsa pa? Wala may arthritis. Unsa pa na? Di man diabetes. Di man ka diabetic. No, unsa pa? Wa man, okay man yung lawas. Kaon lang, good. Kaon. Enjoy. Okay. So, karon labi na sa atong nasod. Sa atong nasod, no? Dili na lang sa Davao. Daghan kaayo og nagbuhi og baboy, pigiri. Tungod kay in demand man sa consumer. Mahilig man ang tao baboy gyud, no? Apan bisan pa kita nga nagalam og nagbuhi kini giisip gihapon sa Dios nga ang pagkaon nga dili angay ang baboy dili gyud angay kanon. Apan kung mukaon kag baboy, again, wala man ka makasala. Wala ka makasala. Wala ko makasala. Kung mukaon kog baboy, kay lami man. Makasala lang ka sa imong lawas. Kana may epekto na sa lawas. Okay. So ang mga baboy kay makadani ni sila og dangan or parasites. Mao nga sila kinahanglan nga injeksyonan. Karon ha mga baboy kanang mga puti.
Sa una yung panahon sa amua kanang itom nga baboy. No? May baboy Bisaya. Lami man na siya, baboy Bisaya. Pero kini mga baboy karon mga mistiso naman, Amerikano, puti naman. Di ba? So, muna kinahanglan dagang injeksyon. Dagang injeksyon, no? Kining mga baboy. Daghan mga anti-parasites nga i-injeksyon ug uban pang mga chemical. Unya kining mga gi-injeksyon sa baboy kay makolekta kini sa ilahang fats, sa ilahang tambok. Kining tanan gitigoms ang mga tambok sa baboy. Na daw, tambok sa baboy. Di ba lami man ang tambok, no? Daghan day chemicals. So nagather dito. Mauna nga, bisan nga giluto man ako pag-ayo. Gikuan jud kaayo unsa to pinakaging kana ganing pinakupsan. Pastora Baki, lami kay magpakupsan. Pinakupsan. Bisan pag pinakupsan kay ang chemical, ang hugaw na paghihapon didto unya ato ang kanon. Kining tanan kay makalanag, no, makalanag kanato kung ato ang kanon. Toxic man gud ni, mga toxic ba, mga toxic. Dili toxic people ha. Okay, busa kinahanglan nga magmatngon kita nga dili mahimong baboy ang ato ang panguna nga pagkaon. Una-una alang, nga atong una-unaon, tanang mga kemikal, gisulod sa lawas sa baboy, gitigom dito sa iyahang mga tambok na apay mga kemikal nga gi-injection. Pareho aning mga manok, di ba? Last week, nagtudlo kabahin sa manok. Ayaw jud mo kaon aning kining wings. Ayaw jud mo ana. Maunay akong paborito. Basta makakitag manok, wings, mag-agaway kay wings gyud. Sus naa man di ay didto daghan oy in taon. Sus. Lord, pasaylo ako. Nagbasol nako, naghinulsol nako. So atong una-unaon tanang mga kemikal nga gi-injection sa baboy, gi-injection sa manok kay tua didto nya ato apong kanon. Kay di man na mawala. Di ba, naingon ko sa una, ang manok, 45 days, nahimong 30 days, nahimong 21 days. Gilaliman ka, ana, giunsa na pagpadako. No? So, usa ka butang nga dili ikalimod, mao ang mga tambok sa baboy. Imuning kaunon, matag, higayon, og mutaas, ang imuhang lechon de leche. Unsa na? LDL. So, Doc, correct me ha. Low density, unsa na siya? Oy, na ako diri oy. Bini mo. Low density lipoprotein. O tama ba dok? Oo, approved na sa doktor. Okay, kay nagdoktor-doktor ramantaan ni. Okay, so mutaas ang atwa kay fats man na. So kauno nato na di mutaas ang atwang LDL. Unya ang ato ang triglycerides na topic baya ni Sister Letig adtong last Sunday. Ang ato ang triglycerides will increase. Kining LDL kung taas, unya ang triglycerides ubos ra, dili kaayo maratel ang doktor. Hatagan ra kaniya og kanang maglusartan lang ka, mag-amlo lang ka. Tama ba, Dok? Ha? Taas imong LDL? Rosusvastatin. Rosusvastatin. Naku. Basta na ay statin. Di ba, Dok? Basta na ay statin. No? Kay ngano man. Ngano? Ang mga tambok mubara sa ato ang mga ugat. No? Sa ingon nga makababag sa kung mubara na sa ato ang ugat, mubara na siya makababag sa oxygen nga dili makatuyok, no? Sa ato ang lawas ug nabag-o nga selula sa dugo aron makasulod sa imuhang kasing-kasing. Naabatay kasing-kasing diha.
ug sa utok. Tanawa, heart, kaya na ay mga heart attack. Kay ang oxygen dili naman makasaka sa heart. So, ma-heart attack. Usahid pod, unsa man, stroke. Ug sa katapusan mahimong hinungdan sa imong taas nga presyon sa dugo. Ug mahimong hinungdan sa stroke, atake sa kasing-kasing. Nakaron, na i-picture diha unya. Pagtambal sa barado o nabara nga ugat, atong tanahon. Heart bypass. I-picture diha. Ang heart bypass kay tungod sa sobra na. Ang heart bypass kay tungod sa sobrang mga tambok, kini mao ang coronary bypass artery. Tama ba, Dok? Okay. Nga, di ta magmura-murag doktor ha, kaya na ay doktor tinuod. Nga nagbugna og usa ka bag-ong dalan sa dugo nga mudagayday sa palibot sa usa ka gibabagan barado nga ugat. Kining operasyon naglakip sa pagkuha sa usa ka himsog nga kaugatan sa dugo, mga ugat sa dugo gikan sa dughan sa heart o batiis nga dapit o konektado ubos sa nabara nga ugat sa kasing-kasing. Atong tanawon. Kani, mao nang gitawag og heart bypass coronary. Kaning brown, mao na siya bypass. Tubo na siya. Tubo. Murag stent ba na? Stent? Oh, okay, stent daw. Kaning brown, tubo na siya, artificial na lang na siya nga ugat. Aron makadaloy, mudagayday ang blood, makacirculate ang blood. Kanang black diha, maunay blockage. Dili na makahinayon tungod sa kalapot, no? Unsa man ang lapot sa Binisaya? Ha? Lag. Ha? Lapot? Ha? Espiso. Murag kakaw. Okay. Kaning, naana siya'y na-block na kay sobra ka espiso ang iyahang dugo. Wa na may oxygen, makalusot. So ma-block na, ma-heart attack ka kung dili ka i-bypass. So mauna siya coronary. No? Coronary. Naghimo siya ugat. Stent na siya. Artificial nga ugat para makaginhawa ka. Pero, kung pobre ka, patay ka. Nga naman, mga dato raman maka-afford ani. Naamantay heart center. Naatay heart center. Na ako'y nakaila, nga dato sila, dito sa heart center, medyo mas lesser daw kaysa heart center sa Manila. Atong panahon pa ni President Digong to siya na operahan. Ang ilahang gasto ha, 3.7 million. Government pa na. Davao pa na. Na mag-Manila pa ka. Kana siya murag sa mga gamit lang, sa mga tambal-tambal o unsa pa, mga procedure ana. Libre pa ang doktor ana. Kung mangayo pa og professional ang doktor, abot na siguro milyon. Unya naaman na siya everyday nga imuhang imnon. Maintenance. Nya dili man barato. Basag maingon ka nga adto ka sa Inday Sara nga office, adto ka sa Malasakit, adto ka sa Congressman Pulong, adto ka sa kinsa pa nang sila diha. Di ba? Kulang gihapon. Mo na nga ampingan nato ang atuang kasing-kasing. Be careful with your heart. Ha? Be careful with your heart. Ha? Salida? Sa? Ha? Naaday na? Gipromote na ako. Kinsay bida.
Ha? Na ongoing, Sister Inday? Ha? Dugay na. Wala na ulahin na day ko. Oh, basta kay be careful with your heart. Be careful with your heart, ha? Okay. So unsa pa? Unsa to gani ha? Ang unsa to akong giingon? No, nawala man ko kasing-kasing. Okay. So lain pang pamaagi nga mahimo mao ang angioplasty. Kini usa ka pamaagi sa pag-abli sa usa ka pig-ot o nabara nga mga ugat nga nagsupply sa dugo sa kasing-kasing. Si former President Ramos na angioplasty na siya. Doc Josh, non-invasive ba ning angioplasty? Invasive or non-invasive? Invasive? Invasive di ay ni. Asa man to? Katong drawing. Kani butangan mo og tubo dire. Diri man na siya, no? Diri na siya ba? Diri, no? Butangan na og kanang stent man gihapon siguro na ang tawagan na. Tubo. Pero si President Ramos namatay man noon. 'Di ba? Dali ra siyang nakuan. So mauna angioplasty niya. Gusto na to na. Ha? Mukaon gyapon tagtambok. Ha? Ha? Ay may rusos batin oy. Ay kahadlo ka na pasuro na rusos batin. Nya kung ma-one time ka, 'di ba? 'Di ba? So muna nga dili kinahanglan nga moagi ta ini nga mga procedures kung wala tay milyon. Bag-o kang nag-retire na akay nakuha nga 10 million. Naoperahan ka 5 million. Imuhang maintenance adlaw-adlaw pila. Hurot ang 10 million nimo. Dili ka mag-enjoy. Mauna nga take care, be careful with your heart. No, be careful with your heart. Kinsay bida? Pero wa naman di ay na. Wa na di ay siya. Okay. So mauna nga dili nato kanon kining mga gisulti sa Dios, no? Kay dili nato gusto ipahilayo. Dili nato gusto nga mahugawan nato ang atoang kasing-kasing. Agree ba? Dili ko maingog amen kay dili man ni siya kuan. Agree ba ta? Okay, so kung buot nato mabuhi og taas, tanan man gyud dili man ta gusto mamatay. Di ba? Kung buot nato nga mabuhi pa ta og taas, atong tumanon ang instruksyon, ang regulasyon, ang balaod sa Dios. Iyang balaod, ato ang sundon nga dili ta mukaon og hugaw og dili limpyo nga mga pagkaon. Balaan versus sa dili balaan, no? Ang Dios isip ato ang Jehovah Rapha. Nasayod kung unsa ang labing maayo sa atong lawas. Nasayod siya kung unsay makahatag kanatog kahimsog og taas nga kinabuhi. Karon mukutlo na pod si pastor niinigikan kang Viran Singhal. Kang Viran Singhal niingon siya, dili ka. Tanawa. Picture na. Dili ka pag inigkaon nimo sa baboy, ay hala, mao ba ni ka kuan dito sa ako ang cellphone, okay? Niingon siya diri, dili ka mamaayo sa sakit. Kung dili ka muhunong sa pagkaon, sa mga pagkaon nga nagpahimo o naghatag kanimo sa sakit. Bitan, sakto bitaw, no? High blood ka, pero kaon ka og tambok. Paborito nimo tambok. High blood jud ka. Di ba? Ha? Parat. Ginamos Israel. Okay. Okay. Unsa pa?
kanang diabetic ka. Pero sweet is welcome. O, di ba? Cake, cake. Di ba? Dagan ka mga cake. Sag-asa ka makakita. Mahimo man ka mo, gidili ba nga ayaw gaon? Di ba set free naman ta? Delivered sa batas. Apan, kita mismo mag-amping. Mag-amping ta. Dagan gud sa ato ang gibasa na mga bukol, na mga tumor, nga mahimong cancer. Dili na ta maghulat nga moabot ta diha anang lugara, di ba? Mo nga muhunong gyud ta. Mukaon man ta, ayaw pud nimo ingon nga ay di na jud ko anak kay bawal man na. Mahimo man ka mutilaw. Di ba? Mahimo man mutilaw. Pero ang baboy murag nangilgigan ako katong pag-search na ako sa Google. Ay, Ginoo ko. Sus, lami ra ba jud kaayo. Okay, so kining mga hugaw kay makahugaw sa ato ang lawas, mao nga kita mahimong masakiton. No, masakiton. Kada semana na isakit. So atong sundon ang Dios nga magmakngon ta, magamping ta, mutuman ta niining butanga. Tan-awa, kining traditional nga himsog nga Mediterranean pyramid diet. O tan-awa ha? Tan-awa. Picture be? Okay. Tan-awa. Nindot kay sila no, mo day tas ilang kinabuhi. Unsay una diha? Pinakauna dire. Kamoy musulti, unsa? Oh, exercise. Ikaduha, wala man sila'y kanon, wala man si rice no. So ilaha bread, pasta, pero ang ilaha manggong flour is wheat flour, barley, ngana no. So couscous, polenta, other whole grains, and potatoes. Kita naaman tay kamote. Pwede pod, kamote, saging, atua. Naa sila'y potatoes, atua. Sweet potato og saging, atua. Kanang karlang, kanang, di ba? Na ako'y nakaistorya nga ang iyang kinaon, di na siya mukaon og kanon, karlang na lang kuno, karlang, saging kardaba, og kamote. Ningon siya. So atong tanawon, exercise, bread, potato. Unya, daily. Tanawa o daily o. Fruits, beans, legumes, and nuts. Vegetables. Unya, unsa pa? Olive oil. Part yun na sa ilahang pagkaon, olive oil. Ay, mahal man ang olive oil, pastora. Mahal man, pero mahal man ang tambal. Oh. Mahal man, asaman ka? Magkasakit ka? O gusto mo healthy? Olive oil. Okay. Olive oil, part yun na. Pero kita, wala man tayo olive siguro dire. Unsaon man na. Dila, kitong kuan na lang. Mupalit na lang tag-preserve. Oh, olive oil na lang. Usa ka kuan. Kutsara. Kung dili ni mo matulon, butangig kalamansi. Oh, lami na siya. Nasulayan na ako. Cheese. Yogurt. Ayaw tong yogurt nga flavor. Ayaw to. Dito tinuod. Naay tinuod nga nagabuhat kitong si Pastor Dipak. Tinuod nga yogurt. Yaha, lami gyud as in. Okay. Pagkahuman, asa diha? Sunod, fish. Weekly ha? Weekly. Tanawa ha? Weekly. Daily. Pagkahuman, weekly. Eggs, poultry, chicken. Tanawa ho? Fish. Pagkahuman, naman po'y sweet sila. Naman po'y ice cream. O di ba? Siguro wala lang nabutang diha, cake. Mahilig biya na sila og cake. Naapod sila oy. Weekly. Unya, ikalas, unsa man? Tanawa. Sa usa ka bawlan, kausa lang sila mukaon. Kita kay baliktad man. Adlaw-adlaw, meat. Di ba? Baliktad ba ta?
Di ba mga Pilipino? Adlaw-adlaw, buntag, udto, buntag, hotdog, longganisa. Unsa pa to? Bacon, tapa, tusino. Adlaw-adlaw na buntag. Inig kaudto na pod nilagang baka, beef pares. Ni diwata. Okay. Panihapon. Panihapon, unsa man inyo ha? Hamburger. Di ba kay usahay dili naman mo manihapon og kanang kuan? Hamburger naman mo, di ba? French fries, hamburger, pagkadaghang oil, daghang fats. Na, ang sweets. Na, adlaw-adlaw yun na, kadag yun na kaon. Dili na weekly. Ang sweets, kada kaon ay sweets. No. Eggs, mukhaon mo eggs. Oh. Ayaw iluto ng egg. Ilaga lang. Laga. Ingon ang doktor, sa usa daw kaadlaw, unom daw. Ambot nga nung unom. Insakto ba na, Dok? Unom kaadlaw sa usa ka, unom ka itlog sa usa kaadlaw? Di ba na over? Over, dagway na, oy. Ha? Murag over naman siguro na. Basta kay kaon lag itlog. Unya, unsa man na, fish gyud. Sa fish, wa kay problema ana. Ako, wa ko'y problema ana. Bisag adlaw-adlaw fish, way problema. Pero wa man may cheese, wa man pud may yogurt. Okay. Olive oil naa. Kaning fruits, naami papaya perme. Okay. Kaning beans ug legumes, naami munggo, naami kitong kidney beans. Vegetable, welcome kaayo nas amoa. Everyday, malunggay, pampahaba ng buhay. Di ba? Malunggay man na. Ako sa gamay pa, muungkusgan kaayo ko. Tinuod bitaw, dili man na joke. Tinuod. Malunggay sa buntag. Sa udto malunggay. Sa gabi malunggay. Unsay imong sudan? Mayong ka nga, fried chicken, klaro ka ayo nga malunggay imong sudan. No? Nga naman, may ebidensya, na-green sa... na-green sa ngipon. Malunggay sa mga bata. Sister Bebs, Attorney Bebs. Painuman ng malunggay si Kayil. Malunggay. Bisag walang dahon. Kay naingon tong chiropractor sa una ni Pastor. Sa una pa to ha, katong nagpa-chiro pa si Pastor. Naingon siya, ang iyahang anak daw, painumo niya og 3 times nga baso nga malunggay. Dili gatas. Dili gatas kining powdered milk, dili daw. Kaya yun siya nga no, baka baday ang ako ang anak. Naingon siya, baka baday akong anak. Nga wala man ay sustansya, mga chemicals lang daw nang gibutang sa powdered milk. Mas masustansya ang malunggay. Tinuod mampod. Kay taas ang kinabuhi sa ako ang mga ginikanan, tungod kay malunggay, buntag, udto, hapon. So kaming mga 60s up, malunggay is life. Malunggay jud na, naadyoy sabaw. Malunggay nga naay tanglad. Bisag ka na lang, malunggay, tanglad. Kanang mga naamoy sobra-sobra nga pritong isda. Mao na inyong ibutang. Lami na kayong sabaw. Healthy pa. Wa pay oil. Di ba? So, kinsay gusto mo taas ang kinabuhi, taas ang kamot, malunggay is life. Yung mga bata, kaon mo malunggay. Ha? Gusto ninyo ma-bright mo, kaon mo malunggay. Bitaw, tinuod, bitaw na. Okay, iwas sakit. No, iwas sakit. So, mo agree ba diha ang mga nagtanaw, ing na malunggay is life. Abi na kog Davao is life. Malunggay is life man di ay. Okay, so human na ta. Gusto pa ninyo?
Pasakali pa lang ni Sister Inday. Pero murag muhunong man ta Pastor Mac na atay bisita, no? Usa ka Sunday kay ngano man. Ay Pentecost, unya Father's Day. Pentecost, Father's Day, Thanksgiving, unya naatay bisita taga South Africa. So siguro mga July na, no? So sa July, ay, tama, July, Nutrition Month. Para healthy. Di ba walang sakit? Ikaw manggod na akay kwarta. Unya, na akay sakit. Di ba ma-problema ka? Unsa man ni, uy, naunta ko'y kwarta, niya naman po ko'y sakit. Murag ang imuhang bulsa ba, imong pitaka na ay butas. Bitaw, tinuod bitaw na. Gikawatan ka sa yawa. Ngano man? Kay, ikaw raman po, wala man ka nag-amping. Di ba? Ay, Lord. Ngayon ang Ginoo. Unsa man, kaon man kagbawal. Pero again, set free na ta ni ining mga balaura, pero sundo nato, wala man ni gihatag, wala ni gihatag sa Ginoo, sa mga New Testament, pero careful ta, kay maude ay gibawal sa Ginoo sa mga Hudyo, kay daghang sakit ang dala. Kinahanglan prutas gyud. Prutas, vegetable, fish. Bisag laing mga utan, wala. Basta naa kay malunggay. Maura man na sa una sa amua. Dahon sa kamote, alogbate, string beans, sitaw, balatong man na sa amua, balatong. Okra. Mauna, iipon na tanan dito. Mauna among kaunon. O, lauoy. O, magsugba kag isda, bisag usa lang kabuok. Usa lang kabuok, sugba kag isda. Imo nang ihulog dito. Perting lamian ang sabaw. Talo ang beef pares. Di na kakinahanglan, gusto na ako kay diwata, beef pares, ayaw na, kana na, lauoy na, lami kaayo. Butangi og kamote nga unod sa kamote. Perting tamisa. Healthy pag yun kaayo. O, di ba? O, so, ang session nato, Nutrition Month, sa July. Okay, so, mangantaw sa siguro ta. Mangantaw sa ta, una na ako iwali ang offering sermon. Let's just lift our hands to the Lord. Oh, we praise you, O God. We'll sing hallelujah to the King. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you. And I
pagkaon nga dili maayos sa among lawas. Tabangi kami Ginoo nga among matuman ug mahadlok mi sa mga sakit nga moabot sa among mga kalawasan. Mga balatian nga dili angay sa amo ang lawas. Tungod kami kay kami, we are your temple. Therefore, we need to be very careful with our body. Daghang salamat Ginoo. Daghang salamat. Daghang salamat. Daghang salamat. Nga kami imong gipanalipdan sa mga sakit, sa mga balatian bisan og nakakaon mi og mga dili angay sa amo ang lawas Ginoo. Ug tabangi kami nga mag-amping na nga dili mo kaon sa mga pagkaon nga ginadili. Ug daghang salamat pod nga imo pong nasabtan Ginoo nga kami bisan og mukaon sa mga ginadili wala mi makasala kay kami dili na ilalom sa balaod sa Old Testament. Apan angay lang gyud gihapon kami Ginoo nga mutuman sa imuhang balaod, sa imong regulasyon, sa imong instruksyon kabahin ni ining pagkaon. Daghang salamat Ginoo nga kami imong tabangan nga among matuman sa pangalan ni Jesus. Amen.